يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام. Ayos naman po. Saan po ang lugar niyo, sister? Nasa Kuwait po ako, Kuwait. Ano po? Nasa Middle East po sa Kuwait. Sa Kuwait? Ako sa Kuwait po. Okay. So, idalangin namin sa Panginoon kayo ay nasa maayos na kalagayan at kayo ay ingatan ng Panginoon sa lahat ng mga masasama. So, Maraming salamat. ito ay bilang pangunahin ng ating pag-uusap, katiyakan, sister, tayo po ay nagsusumikap sa lahat ng ating mga gawain na wala po tayong layunin maliban lang sa paano po natin maibigay, maipagkaloob sa ating mga sarili ang kanyang totoong tagumpay. So, lahat ng mga tao ganito ang kanilang layunin. So, nagkakaiba. Mayroon sa kanila ang naiabot niya, na ipagkaloob niya sa kanyang sarili ay kakaunting kabutihan. Mayroon naman sa kanila yung napakahalagang kabutihan ng kanyang naiabot sa kanyang sarili. So, para po tayo makasigurado ay ang tamang landas o wastong pamamaraan ay yung maisuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng sinuman tagapaglikha o lumikha sa lahat ng mga linikha, dahil siya ay higit na nakakaalam kung ano po ang ikakabuti po natin, at higit na siya ang nakakaalam kung ano ang makakasama po sa atin, dahil siya ang lumikha sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapaglikha, siya ang lumikha sa atin. Kaya ito ay nabanggit sa banal ng Quran sa huling kasulatan na ibinaba dito sa mundong ibabaw. Na ito ay ipinahayag kay Propeta Muhammad na siyang kahuling-huling sugo na inuutosan ng Panginoon. Kabilang siya sa mga propeta, kabilang siya sa mga sugo, katulad ni Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Moses, Propeta Jesus. Ang kahuling-huling propeta, sugo, ay si Propeta Muhammad, na ang banal na kasulatan ng Panginoon na ito ay ibinaba sa kanya, pinahayag sa kanya ay ang Quran. Mababasa po natin sa Quran na ito yung sinabi ng Panginoon, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Sa madaling kahulugan ay ang Panginoon, siya ang tiyak na nakakaalam kung ano ang ikakabuti ng kanyang linikha at kung ano ang makakasama sa kanyang linikha. Kaya kung tayo ay naninigurado na ang maipagkaloob natin o maibigay natin sa ating mga sarili na kabutihan ay kabutihan na walang makakahigit. Yung kabutihan na walang makakahigit. Ang ibig sabihin na kabutihan na walang makakahigit ay ito po ay kabutihan na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Dahil may mga kabutihan na dito lang natin mapapakinabangan sa mundong ibabaw. Pero mayroon namang kabutihan
na hindi lang sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan, maliban lang, kundi pati sa kabilang buhay. So ito ang masasabi po natin na napakahalagang kabutihan. So ano po yung tinatawag na napakahalagang kabutihan? Yun ang tinatawag na ang pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Kapag nagawa po natin, naisuko po natin ang ating mga sarili na sa kagustuhan ng Panginoon, ay tayo po ang taong matatawag na naipagkaloob natin sa ating mga sarili ang kaniyang totoong kabutihan dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Kaya ito lang ang aming kaming mga kapatid yung mga Muslim, ito ang aming naunawaan na tamang pamamaraan, tamang daanan para po maibigay natin o maipagkaloob natin sa ating mga sarili ang napakahalagang kabutihan. Ang isuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Kung ano man ang ninanais o kinalugdan ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, ay isuko po natin ang ating mga sarili sa Kanya. Kaya doon po tayo makakasigurado. Kahit sa pagkakaunawa natin sa ating mga sarili, tayo po ay matalino, umahusay sa lahat, pero hindi naman katulad ng talino ng Panginoon dahil siya ang Panginoon, siya ang lumikha sa lahat ng mga lilikha. Kaya magkaiba yung tagapaglikha at yung linikha. Yung tagapaglikha, nasa kanya ang lahat ng mga matataas na katangian, nasa kanya ang mga magagandang pangalan. Kaya ito ang aming maipapayo, sister. Kung nais po natin maipagkaloob sa ating mga sarili ang kabutihan na walang makakahigit sa kabutihan na ito, ay ang tamang daanan ay ang pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Itong tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon ay ang kahulugan ay ang pagbabalik loob sa Kanya. Ang kahulugan ay ang pagbabalik loob sa Kanya. Ang taong ang taong nagbalik loob sa Kanyang Panginoon, siya ang taong matatawag na pinagpalad, siya ang taong matatawag na pinagpala. Siya ang taong matatawag na pinagpala dahil sa mismo ang nasang-ayunan niya na pamamaraan ay ang pamamaraan na ito ay ginugusto ng Panginoon. Kaya ang lahat ng mga ginugusto ng Panginoon, ang mga, katulad ng mga pinag-uutos, lahat po ito makakabuti. O di kaya ang mga ginugusto ng Panginoon na mga bagay na dapat iwasan, kaya niya ipinagbawal dahil sa ito ay makakasama. Kaya ito ang tamang pamamaraan kung gusto po natin ipagkaloob, ibigay sa ating mga sarili ang Kanyang totoong tagumpay, totoong kabutihan dito sa mundong ibabaw, kabutihan na walang makakahigit sa Kanya, ay ang pamamaraan ay isuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay. Kung papakinggan natin ano po ang ginugusto o kinalugdan ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay, ay mauunawaan po natin sa Kanyang sinabi, sa Kanyang sinabi, "Waraditu lakumul Islama dina." Sa madaling kahulugan,
ay aking kinalugdan para sa inyo na pamamaraan ng inyong buhay ay ang pamamaraan sa Islam. Kaya ang taong matatawag na nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay siya yung taong naisuko niya ang kanyang sarili sa pamamaraan ng Islam. Kung ano man ang pamamaraan ng Islam, ay yun ang doon niya isusuko ang kanyang sarili. Dahil sa lahat ng mga pamamaraan sa relihiyon ng Islam, lahat po ito makakabuti. Hindi ito makakasama. Kaya ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon, na isuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya ang taong matatawag na pinagpala. So, ang alamin po natin o ang nararapat natin malaman ay ano ang unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil sa ito ang nararapat. Ano po ang unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon? Ang unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon ay yung tinatawag na pagsasaksi. Sa lingwaheng Arabic ay ash-shahada. Ibig sabihin ay pagsasaksi. So, kailangan po natin malaman ano ang tamang tinatawag na pagsasaksi, dahil sa may pagsasaksi na saksi na ito ay hindi naman matatawag na pagsasaksi. Ang nararapat natin maunawaan ano po ang pagsasaksi na ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon. So, nagbigay ng paliwanag ang mga scholar na sila ay nakapagsabi na ang pagsasaksi na ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon ay ang pagsasaksi na napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, dapat natin ito malaman Ang unang bagay ay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, isabuhay po natin ito sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya nararapat tiyakin o pangalagaan ng ating mga bawat bahagi ng ating katawan na ito ay walang maikikilos maliban lang sa mga bagay na ito ay naaayon sa anumang pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kaya ang tatlong bagay na ito, kapag ito ay nabuo o naisagawa po natin, naisagawa natin yung unang hakbang sa tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon, napakaraming mga magagandang o mabubuting bagay o napakaraming mga magagandang biyaya na ito ay pinaghanda ng Panginoon para sa kanya. Kabilang sa mahalagang bagay na pinaghanda ng Panginoon sa kanya ay buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Kahit sabihin po natin na napuno niya ang pagkakasala ang mundo na ito dahil siya ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon sa pamamagitan na isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon
ang ginugusto na Panginoon na pamamaraan ng ating buhay ay ang pamamaraan sa relihiyon ng Islam. Ito ay isa sa ipagkakaloob ng Panginoon sa kanya, buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Hindi lang sa buburahin, mali, kundi ito ay papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya samantalahin po natin ito, sister, dahil sa ito ay matatawag na gintong pagkakataon. Napakahalagang pagkakataon. Kahit isa lang ang naabutan natin, kahit isang segundo lang o isang minuto lang ang naabutan natin sa ating mga oras dito sa mundong ibabaw, kung ang isang segundo na ito ay nagawa natin ano ang nararapat, o kung sa loob ng isang segundo na ito ay naisuko natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon, tayo ay matatawag, tayo ang taong matatawag na taong pinagpala dito sa mundong ibabaw at hanggang sa kabilang buhay. Kaya ganito lang ang gawin natin, sister. Ito ay hindi matatawag na sa pilitan, sa relihiyon ng Islam, kundi ito ay bilang habag o bilang awa, bilang habag sa isang kapatid na hindi pa malinaw sa kanya ang mga ganitong bagay. So ganito ang gawin natin, sister. Pwede mong i-open yung camera mo, Wait lang po. Okay. Hintayin ka namin, ha? So ganito lang, sister, napakadali lang ito, Hindi naman ano po ang tawag doon, yung mabigat, sundin mo ako sa anuman bibigkasin ko, anuman ang bibigkasin ko ay ganun din bigkasin mo din, So ganito, ituro mo, itaas mo ang kanang kamay, yung hintuturo, yung hintuturo. Okay. Simulaan po natin sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate ko sa lingwaheng Tagalog para maunawaan ano ang kahulugan ng ating binibigkas. Okay? Taasan niyo ang taasan niyo ng pagsasalita niyo, okay? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin
alipin. at ako ay sumasaksi At ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Congrats sa iyo. Dahil sa ikaw ang pinili ng Panginoon, ipagkaloob sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Dahil sa naisabuhay mo ang unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon, napakaraming mga mabubuting bagay na ipinaghanda ng Panginoon para sa iyo. Kabilang po dito ay yung binura ng Panginoon ang lahat ng nagawa mong pagkakasala. Kahit sabihin po natin na napuno natin ng pagkakasala ang mundo na ito, dahil sa tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, na isuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon, lahat po ito binura sa iyo ng Panginoon. Hindi lang sa binura, kundi ito ay pinalitan niya sa iyo na napakaraming kabutihan. Kaya wala po kaming masasabi sa iyo maliban lang sa congrats, sister. Congrats. Dahil sa ikaw ay alipin ng Panginoon na pinagpala. So, ngayon ay ikaw ay matatawag na Muslim, ikaw ay nakapasok sa relihiyon ng Islam at matatawag na Muslim. So, yun ang unang hakbang, sister, sa pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang pangalawang hakbang ay saliksikin po natin yung mga gawain na ito ay ginugusto ng Panginoon. Kaya kung mayroon kang oras, mga halimbawa yung mga bakanting oras, ay pwede ka namin maturuan, kahit papaano ay magkakaroon ka ng kaalaman sa mga alituntunin o mga kaalaman sa relihiyon ng Islam. So congrats sa iyo, sister. Congrats. Maraming salamat po. Sana po ay matutulong ako. Marami po akong gustong malaman sa Islam. Okay. Opo. Pangalan niyo po, Ako na po sister? talaga matutunan. Ang totoo ko pong pangalan is Marwin. Marwin po. Okay. Dahil sa nabanggit natin, ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon, isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon, ay katulad ng sinabi ni Propeta na siya ay parang bagong sanggol. Ang bagong sanggol ay binibigyan ng napakagandang pangalan. Ito ay hindi nangangahulugan ang dati mong pangalan ay masama, kundi bilang magandang kaugalian ay karugtungan natin ng isa sa mga pangalan ng Islam, sa Islam. So magbanggit po tayo ng ilan sa mga pangalan sa Islam para sa mga kababaihan. Kung ano man ang magustuhan mo doon, yun ang ikarugtong mo sa dati mong pangalan. Okay? So, unang pangalan ay yung asawa, isa sa asawa sa ama natin na si Propeta Abraham. Ang tawag sa kanya ay si Hajar. Hajar. Okay. Pangalawang pangalan ay asawa din ng isang propeta, si Muhammad, na ang tawag sa kanya ay si Aisha. So kahit dalawang pangalan lang, kung saan ang magugustuhan mo dito, yun ang ikarugtong mo sa dati mong pangalan. Si Hajar, pangalawa si Aisha. Saan ang magustuhan mo doon, sister? Ayun siya po. Brother Aisha po. Si Aisha. Masya Allah. Si Aisha ang pinakamamahal ni Propeta Muhammad sa kanyang mga asawa. Masya Allah. Hindi ko po alam. So congrats sa sister,
Congrats, sister. Ngayon din po. So, maaari po kayong kumunta kung mayroon kayong itatanong sa yung nakausap mo, pwede mong kausapin, sabihin mo sa kanya ano po ang gusto mo, nais mong malaman o nais mong halimbawa tungkol sa pag-aaral, so sabihin mo sa kanya. So, congrats sa'yo, sister. Sister Aiza. Thank you po. Thank you po, brother. Thank Okay. you po. Maraming So, salamat. ingatan po kayo ng Panginoon. Tayo din po. Yun nga po, gusto ko po maraman po about po Muslim, Islam. Gusto ko na rin po matutong sala kasi parang nakalimutan ko na po kasi ang Okay. na rin pagsulong sa buhay. At hindi ko po alam kung ano po talaga ang tama. Kasi ang religion ko po talaga is ano po ako, evangelist po ako, spiritista po ako, open po yung third eye. Marami pa ako nakikita ng Satan sa paligid ko. Nakaka-predict po ako ng nangyayari sa kinabukasan. Susunod na araw. Kasi po ako po ay isang tawag din po ang ebanghelyo po parang gano'n na nakakita ng mga nangyayari sa nakaraan at sa kinabukasan. Na gusto ko pong baguhin, gusto kong sa yung tamang landas, sa akin pong makita at napag-aralan po sa relihiyong Islam. Dati na po, matagal na po akong nag-aaral sa yasat about sa Islam. Nakikinig lang po ako sa YouTube ng mga sura, mga dua. Pero ay hindi ko pa po siya lubusang naiintindihan dahil hindi pa po ako ganap. Hindi pa ako ganap ng Islam. Mashallah. Sister, ikaw ay talagang pinili ng Panginoon na ipagkakaloob sa iyo ang napakahalagang bagay na ito dahil sa ang tinatawag na gabay na pahintulot ay ang tagahawak lang dito ay ang Panginoon. Kung mayroon kang naramdaman sa iyong puso na natanggap mo sa iyong sarili ang ginugusto ng Panginoon, ito ay ibig sabihin na ginabayan ka niya sa matuwid na landas. Ikaw ay ginabayan sa matuwid na landas. Minsan ang pagkakaloob ng Panginoon sa gabay na pahintulot, ito ay may mga dahilan. Maari ang dahilan dahil sa maganda ang ugali ng isang alipin, maganda ang ugali ng isang tao, kaya ito ay susuklian ng Panginoon para sa kanya na napakahalagang bagay. Maari yun ang nakita na nalaman ng Panginoon sa iyo, maganda ang ugali mo, kaya ito ang naisukli niya, ikaw ay kanyang ginabayan, ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya ang nararapat, sister, ay kung pinaniwalaan po natin ito na napakahalaga, ay pangalagaan po natin ito. Pangalagaan po natin at i-improve at pagsumikapan na ito ay titibay sa atin ang ganitong paniniwala hanggang sa doon po tayo maabutan ng kamatayan dahil sa ang pagsusumikapan natin sa tinatawag na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon ay hanggang sa doon po tayo maabutan ng kamatayan. Hindi na sapat na halimbawa ngayon na isuko natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon pero pangalawang araw, pangalawang buwan, pangalawang taon hindi naman natin isinuko. Ibig sabihin na isinuway naman natin ang Panginoon. Hindi yun sapat dahil sa ang nararapat o matatawag na tamang pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon ay ang pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon hanggang sa doon po tayo madatnan ng kamatayan. Kaya kapag doon tayo madatnan ng kamatayan sa kalagayan na tayo po ay isinuko natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon, tayo ang taong mapagpala, tayo ang taong
pinagkalooban ng Panginoon ng napakahalagang bagay. Tayo ay kanyang iingatan sa ating mga libingan. Tayo ay kanyang papasukin sa paraiso. Kaya congrats sa iyo, sister. Congrats ulit. Maraming salamat po, Brother Halifa. Okay. Kapera. So, ingatan po tayo ng Salamat. Panginoon. I-guide niyo lang po sana ako. I-guide niyo lang po ako sa mga katanungan ko pa po. At maraming salamat po sa time niyo po na binigay para po maliwanagan pa po ang aking sarili. Okay. Maraming salamat. Okay. So, assalamualaikum. Maraming salamat.